kapag tumingin ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo lang nakuhan. Tunay na kakalagang, hindi mababayaran. Na kahit ano pa man. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Walang katulad mo, O Jesus. Thanks, God. Mayroon lamang akong Sarili mong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang tagal, kilala ang bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. gaya ng Dagat na hindi napapagal sa pag-alon, masusuway sa'yo magmamahal sa habang panahon. Maning kayamanan ko'y ikaw ay sambihin, wagas na sintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Lamang ako sa iyong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang tagal, kilala ang bawat saglit
upang ibigin ka ng walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Pagkas na pagsitay iyong ibig, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat. Kaya ng dagat na hindi napapagas sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Isang pagkaya. Kaya ng dagat. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong lingid, kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa ngalan po ni Jesus, muli po kami nagpupurit ng papasalamat sa kaloob ng araw na ito sa amin. Buhay, salamat po na kami yung muli tuipon sa lugar na ito upang patuloy kami makapakinig, makapag-aral ng iyong pong mga salita, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na maarinig namin muli ang muntinig sa umaga pong ito. Kaya po niyo siyang pagkilos ng iyong Santong Espiritu, ang siya po namin inaasahan, gagawa, ikilos, Panginoon, sa puso ng bawat isa po sa aming mga narito. Patawarin din po niyo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at mga pagkakasala po sa iyo, Panginoon. Masumpungan mga kami na nagtatapat sa umaga po ito at sa pamagitan ng iyong basbaras at pagpapala, Panginoon, ay kamtin namin, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, lalo na sa iyong mga salita. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, magandang umaga po. Pinili. Okay, magandang umaga mga ka-joggers. Mga ka-walkers. Okay, basahin ko po itong talinghaga ng ating Panginoon Jesus dito po sa Luke chapter 12, verse 13. Okay, sabi dito, mayamang hangal, sinabi ni Jesus sa mga naroon, Guro, iutos po ninyo sa kapatid ko na ibigay na sa aming bahagi ng aming mana. At siya'y sumagot, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. At pagkatapos, inisinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ko ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Kanya nang sasapitin ng mga nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. No? Meron po akong apat na nakita dito
dito sa bahagi na ito ng talinghaga ng ating Panginoong Yesus, no? Si Jesus ay gumamit din ng mga talinghaga. Ito yung mga kwento na kung saan ay meron pong spiritual na mensahe, no? Para sa ating madaling kahulugan, no? Ng ibig sabihin po ng talinghaga. Ganyan pa man, makita natin yung apat na mahalaga bahagi po rito sa talinghaga ito. Una, yung dilema nito pong tao po ito, no? Alam natin, ito yung nagugat doon sa isang tao na nag-request sa ating Panginoong Yesus na kung maaari hatiin nila ang kanyang kapatid yung kanilang mamanahin. Napakasarap no? Kung sana ilala tayo, meron kong mamanahin sa ating mga magulang no? Dahil ang isang madalas, ito pa nagiging dahilan ng pagkakahati-hati, pagkakagalit, no? Ng mga magkakapatid na maaaring dati magkakasundo, pero pagdating na ho doon sa aspeto ng hatian ng kayamanan, doon na lumalabas no, kung sino po yung mga gahaman o sakim sa kayamanan. Pero gayon pa man, no, ay makita natin yung pagiging, yung dilema. Unang-una, yung dilema nito pong lalaki ito, kung saan ay no, akala ng maraming tao kapag kayo sagana na sa lahat ng bagay, wala yung anong problema. Diba? Minsan ganyan daw ang mentalidad ng marami pong mga tao na yung seguridad, yung pong ng buhay ay nakasalalay sa kung gaano karami ang yung taglay na kayamanan. So gayon pa man, no, isang makita natin dito na yung panganib ng ikaw ay labis-labis sa kayamanan, ay unang-una, ito ay may panganib na ikaw ay dalhin ito sa tukso at ng masamang mga hangarin. Ay hindi sinabi ni Paul kay Timothy na mag-ingat, no, ang bawat isa. Gayon din si Timothy, bukod dito sa paghahangad na magkamal ng maraming salapi. Di ba? Sapagkat yung mga naghahangad at nagsisikap na makamit itong mga bagay na ito ay nauhulog saan? Sa bitag na masamang mga hangarin na magtutulak daw po sa kanya no, sa kapahamakan. Kaya yun, isang bagay din na maaaring ay sa ating buhay ay atin yung pag-ingatan, no? Na huwag tayong magumon at maging mapaghangad sa mga bagay lamang dito sa mundong ito. Sapagkat yun na maaaring maghatid sa atin na ito yung magiging bitag ng kaaway sa atin para tayo ay malayo sa kalooban ng Diyos, patikit sa lahat sa Diyos. Okay? So, pangalawa, yung panganib ng labis-labis sa kayamanan ay yung pong sinasakal nito, no? Yung salita ng Diyos. Maalala niyo po yung talinghaga rin na liwento ni Jesus na kanyang mga disciple tungkol sa talinghaga sa mga asik, ay yung pukol doon sa dawag na nag-occupy, no, sa puso ng mga taong na kung saan ay higit nilang pinahalagahan ang mga bagay dito sa mundong ito tulad ng kayamanan, no, kaysa sa salita ng Diyos. Amen. Di ba? Yun ay mga maaaring sumakal sa atin, no? Tuluyan tayong bawian, no, ng ating mabuting pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Okay? Pangatlo, ay yung pong nagbibigay ito ng false sense of security, no? Yung maling pananaw patungkol sa seguridad ng buhay. Yan, no? So huwag nating akalain na kapag tayo labis-labis sa ating pangangailangan ay doon na nakapako o nakasalalay yung seguridad ng ating buhay. Kasi maraming tao kayang di ba, nagiging pananaw sa buhay. Kaya nga sila ay nagsisikap para pagdating nga naman ng mga panahon, sila ay magretiro, meron silang magagamit. Lain po yun. Kasi itong mayamang ito, matalino siya with regards doon sa kanyang mga planning, di ba? Para sa future, di ba? Banat nga lamang, no, nagplano siya na hindi niya sinama ang Diyos. Yun ang nalaking naipagkamali niya. Nagplano siya sa buhay nang hindi niya kinusidera at pinahalagahan ang Diyos sa kanyang mga plano nito. Okay? So, mabalan na rin sa atin, no? Kung tayo may magpaplano at magbabalak
alalahanin natin, ang papapatupad pa rin yan, nakasalalay sa kamay ng Diyos. No? Kaya na marahil, isa ito sa mga bagay na magpapakita natin kung tayo isang mabuting katiwala ng Diyos o hindi. Okay? So, huwag din natin ipalagay na ito ang tanging seguridad ng buhay natin sa mundong ito. Okay? Sapagkat walang kung paano tayo po'y sumulpot sa mundong ito, nahubutubad, ganun din daw po ang ating ayos pag-alis natin dito. Wala daw po tayong madadala. Okay? So, yun isa ng mga dilema, no? Kaya, akala natin pagka ang tao ay labis-labis sa kayamanan, wala na siyang problema. Ang problema ng tao, hindi naman solusyon pera eh. Di ba? Hindi naman ng problema ang tugon ay pera o kayamanan. Amen. Iba-iba tayong mga problema. Okay? So, mas pinahalagahan niya, no, yung mga temporal kaysa doon sa eternal, no? Yung mga material doon sa mga spiritual na bagay. Okay? Kaya nga tinawag ko siya ng Diyos o ng ating Panginoong Hesus na hangal, no? Na sa gabing ito, babawian ka na yung kaluluwa. Kanino mapupunta ang lahat ng yung mga tinipon? Wala nga naman, no? Maaaring meron siya mapag-iwanan, no? Sa lahat ng mga bagay na kanyang pinagsikapan, pero hindi niya na mapapakinabangan kung pag-uusapan yung ukol sa kanyang sarili. Di ba? Ibang tao makikinabang. Okay? So, pangalawa, yung kanyang desisyon. Ayan, no? Muna yung kanyang dilema, no? Pangalawa, yung kanyang naging desisyon sa buhay. No, matapos na maganap, iniisip niyan magaganap yung kanyang plano na ukol doon sa may kanyang maliit na kamalig, gigibayin niya ito, di ba? Pagkatapos gagawa siya ng mas malaki upang yung kanyang labis-labis na pag-aani ng kanyang lupain ay doon niya ilalagay, no? I-hoard niya. Matalino rin siya, no? Siguro iniisip niya, pagka i-stock niya muna yung mga ani niya, at kapag nagmahal yung presyo, tsaka niya ibabagsak. Ganun yung mga trader, no? Kaya yung mga hoarder. Kaya ang nangyari, no, yun ang pinapalagay niyang matalinong pagpaplano, no, at yung desire niya, no, na pagka gano'n, namumuhay siya lang, isang nasagana, anong kanyang magiging desire? Ano ang kanyang naging desire? Kapag siya labis-labis na sa kayamanan, sabi niya, siya ay kakain na lamang, iinom, at magsasaya. Yung motto sa buhay, di ba? Sabi nga nila, YOLO, you only live once, no? Enjoy ang buhay. Yun nga, pagkamali nitong mayaman. Bakit siya kinawag na hangal? Dahil, yun nga, hindi niya una sinama ang Diyos sa kanyang mga planong ito, naging makasarili siya. Yung desire na yun ay very selfish. Nakatuon lamang sa kanyang sarili. Di ba? Kung titingnan niyo yung mga pronoun na ginamit doon sa mga pangungusap niya, personal pronoun, di ba? Ako. Gigibain ko ang aking mga kamali, ang maliit kong kamali, at gagawa ako na mas malaki. No? At sa gayon, ang kanyang naisip ay kakain na lamang ako, magsasaya, at iinom. Okay? Amen. So, ayun ang panganib, no? Kapag yung ating mga desire sa buhay ay hindi ayon sa desire ng Diyos, no? Mas pinagpapalit natin ang mga bagay dito sa mundong ito kaysa sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, wala makapaglilingkod ng sabay, no? Sa dalawa, no? Sa kayamanan at sa Diyos. Hahamakin yung isa, at yung isa naman ay atin daw pong paglilingkuran. Okay? Amen po. Pagkasana hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Di ba? Kasabihan mo yan, no? Amen. Glory be to God. So, yung pangalawa, yung desire. Pangatlo, yung kanyang yung kanyang desisyon. Di ba? Yung kanyang naging desisyon sa buhay,
yun nga, naipagpalit niya yung mga material kaysa doon sa spiritual. Yung temporal doon sa eternal. No, kaya nga si Paul, hinsulat doon sa mga taga-Korinto, nakapako ang kanyang paningin doon sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lang daw yung mga bagay na nakikita, subalit pangwalang hanggan yung mga bagay na hindi nakikita. Okay? Mabuhay tayo sa pananampayon sa pangnalig natin sa Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Hindi ayon sa mga bagay dito lamang sa mundo nito. Okay? Kasi kung nasaan doon po yung ating puso, nandoon din yung ating kayamanan. Di ba? Kung anong higit nating pinapahalagaan sa buhay, higit kaysa sa Diyos, yun ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Ano po, maaari yan, hindi lang yung ating mga salapi o kayamanan, hindi maaari yan, yung ating mga trabaho, yung ating mga tinatangkilik, yung ating mga pag-aari, di ba? Yung ating mga pangarap, mga ambisyon sa buhay, yung mga layunin sa atin sa buhay. Kung yan ang higit nating pinapahalagaan kaysa doon sa banal na layunin ng Diyos para sa ating buhay, yun ang nagsisilbing ating kayamanan, nagsisilbing ating mga Diyos-Diyosan, na atin nung ipinagpapalit sa Diyos at sa kanyang mga layunin. Okay ba yun? Yan. O sana ay magising din ho tayo sa katotohanan. Tulad ditong mayamang ito, yung kanyang naging desisyon sa buhay ay naging naging makasarili ang kanyang desisyon. Kaya, yung pang-apat na letter D ay yung mangkong siya doon sa kamatayan. At lahat naman ay mamamatay, no? Wala ron na buhay sa daigdig na hindi makakaranas ng kamatayan. Iba na nga lamang kung tayo dumating si Kristo at tayo po ay titipunin niya kasama kung tayo sakaling buhay po, titipunin niya tayo doon sa muling binuhay ng mga sumampalataya doon sa papawirin at mapakapiling na natin ng Panginoon magpakilan pa man. Maaari nga, kung ang senaryo ay gano'n, hindi tayo makakaranas ng tinatawag nating physical death. Amen. Di ba? Kaso dito, no? Kaya nga sinabi rito na hangal sa gabing ito, no? Marahil ang napakalawak ng kanyang mga plano sa buhay para sa kanyang sarili, pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal sa gabing ito, babawiin ang iyong kaluluwa. O, kanino mapupunta nga naman yung iyong mga tinipon, gayong ikaw ay babawian na ng buhay. Okay? Amen po. Kaya nga, minsan talagang kamatayan, lagi yung nakaabang yan sa buhay nating mga tao. Di ba? Kailan lamang namatay yung aking teenage, barkada, no? Na si Jojo Canlas, no? Banggit ko na rin yung kanyang pangalan sa inyo. Yung mga nakakilala sa kanya, biglaan din ang kanyang pagkamatay. Siya po'y atakihin sa puso. Nitong, hindi ako nagkakamali, nung hindi ba Lunes o Martes, no? Nung makalawa po nandun po kami sa kanyang burol, doon po sa Marikina. Sino nga mag-aakala, no, na sa isang masigla, malusog na tao ay babawian siya ng buhay, no? Kaya nga katotohanan sinasabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay parang aso, ngayon narito, mamaya wala na. Diba? Salamat, binigyan doon tayo ng pagkakataon ng Diyos kahit sa munting oras ay nakapagpahayag doon tayo ng Ebanghelyo doon sa burol. Naway, yung salita ng Diyos ay umimo doon sa mga nakapakinig, no? At nagagalak tayo sapagkat may mga malungkot mang pangyayari, pero niloloob ng Diyos na ang mga pangyayaring yon upang makapagpahayag tayo, no, ng kanyang salita. Okay? So, that comes, no, na hindi natin namamalayan, no? Parang ito'y isang bulong lang ang buhay natin, no? Na sabi nga ni Moses sa kanyang sulat sa awit, no, ang buhay natin ay maikli lang ang panahon dito sa buhay. Maaaring mabuhay tayo ng maaaring 100, pero kung ikukumpara yun sa pangwalang hanggan, napakaikli lang. Ano po? Wala pa tayo doon sa alingkingan ng ikli ng buhay natin dito sa mundo. Amen. No? Yan. Kaya kung meron man tayong higit na dapat nating paghandaan, hindi yung nating future dito sa lupa. O pagkamat hindi yung kasalanan na maghangad tayo, magsikap tayo, no? Ang pagiging mayaman naman, bunga ng ating pagsisikap, din ang anong kasalanan yan. Kaya lang,
ang nagiging pagkakamali lang nating marami ay hindi natin isinasama ang Diyos sa ating mga plano. Yan, yun ang laman ho yun eh. Okay? Kaya next time, no, na kung tayo may magpaplano, magdidesisyon tayo sa buhay natin, no, kung meron man tayong mga desire sa buhay natin, ay lagi nating isasama ang Diyos sa lahat ng ito. Okay? Kung tayo may mantong sa ating pong kamatayan, no, tayo po'y harap sa Kanya, kaya hindi tayo mahihiya. Ano po, no? Kung nga sabi, ihayag ng apoy ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, kaya pagbutihin natin, no, yung mga bagay na ginagawa ho natin para sa Diyos ang siya namang mananatili sa magpakailanman. No, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit yung mga bagay lamang na ginawa natin para sa Diyos at sa kanyang paghari ang siyang mananatili sa magpakailanman. No, kaya yun, no, ang higit nating pagsikapan, no, kaya itong ginagawa ho natin ito ay isang paghahanda ho natin, no, para sa kawalang hanggang buhay, no, na para sa mga taong nasa sanlibutan, ang mga oras natin na nilalagay natin sa mga ganito uri ng gawain ng Panginoon ay baliwala. Ano po? Walang saysay. Pero sa ganang atin, no, ay alam natin ito'y may kabuluhan. Kaya nga payo ni Paul, no, magpakatatag tayo at magpakasipag sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam daw po natin na hindi raw po masasayang ang atin daw pong mga pagpapagal para sa Kanya. Ano? Yan. Mag-inspire nawa lagi sa atin yon na kung saan ay yung ating pupuntahan, no? Yung mga bagay na inihanda natin dito sa lupa, pupuntahan natin doon. Amen? At yung mga bagay naman natin na pinagsikapan makamit dito sa mundong ito, ay yun naman, ay iiwanan nun natin. Magkaroon mo tayo ng ganung klase ng pananaw, nang sa gayon, hindi tayo madaya ng ating mga nakikita lamang dito sa mundong ito, kundi diyan, no, sa ating pong mga nakikita, ayun ang mga greatest riches, no, na inilaan mo ng Diyos para sa atin. Okay? Tunayan, yung mga spiritual na pamana, pinamana na ho ng Diyos sa atin, di ba? Yung mga spiritual riches natin through Christ, no, sabi ro sa Ephesians chapter 1 verse 3, na lagi natin ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga kayamanang spiritual na ito dahil sa ating daw pong pakikipag-isa kay Kristo. Una, tayo po ay tinuring ng Diyos na kanyang mga anak. Tayo tinubos ng kanyang dugo. Amen. No? Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapatiran upang maunawaan natin yung mga lihim na panukala ng Diyos. Binigyan niya rin mo tayo ng Espiritu Santo na atin makakasama upang maging ating katuwang, katulong, helper, di ba? Mga aliw sa panahon na talagang namimigati tayo, nakakaranas tayo ng mga kapigatihan tulad nito na nangyari sa aming pong church. No, ang Espiritu Santo na siyang nagdi-ministeryo sa atin upang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Huwag natin dulutan ng kapigatihan ng Espiritu Santo. Okay? Kaya ano pa, yung tatak na yon na siyang naging ating pagkakakilanlan bilang tayo po ay mga tinawag ng Diyos sa sanlibutan ito. Ang Espiritu Santo nagsisilbing garantiya na tayo raw po ay meron pang tatanggapin pagdating ng itinakdang mga panahon. Kaya doon po tayo tumutok. Amen. Hindi tayo magkaroon ng mababang pagtutok lamang, no? Sapagkat huwag tayong tumulad kay Lot, di ba? Huwag tayong tumulad kay Lot, naging mababa yung kanyang mga pagpili sa buhay. Okay? Tumulad tayo kay Abraham, no? Mas pinili niya rin, maraming naging choice niya rin ay yung nandoon siya sa mataas na lugar, di ba? Hindi lang pili natin, yung higit na mas mataas sa sanlibutan ito. Okay? Amen po? Glory be to God. So, dumating man ang ating pagharap sa Diyos ay yun ang gusto kong marinig no? Siguro ito naman ang hahangarin natin, marinig natin sa Panginoon na tayo'y naging tapat at naging mabuting kanyang mga lingkod. Good and faithful servant. Di po ba? Yun ang gusto nating marinig mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus sa pagharap po natin sa Kanya. Okay? Natili po tayong tapat, no, sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Hindi nang magluluwat, no? At siya po ipaparito. Ano ba ang ating ginawa para sa Kanya, sa Kanyang paghahari, ay tiyak na tayo po ay Kanyang gagantimpalaan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Okay?
Kahit po'y sa mga sandali ito, kaibigan, maaaring napakinggan mo ang salita ng Diyos at ito ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi. The greatest need of man is salvation, no? Kaya nga, kung saan putungo yung kaluluwa nitong bayamang ito, ay tiyak doon sa walang hanggang pagdurusa. No? Kapag yung pinili niya, mga bagay dito sa mundo, higit kaysa sa Diyos, ay yun ang patutunguhan ng mga taong tumanggi sa Diyos at tumanggi doon sa mabuting balita ng pagliligtas ng Kristo. Kung yan, nais mo sa umagang ito na binibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon na tanggapin siya sa iyong puso, sa iyong buhay, bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Sabi ng Biblia, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sapagkat nananalig ang tao sa magitan ng kanyang puso at sa gayon siya po ay napapawalang sala at nagpapahayag sa magitan ng kanyang labi at sa gayon siya po ay napapawalang sala. Okay? Kaya kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit hindi ka pumikit? Ika'y manalangin ng taimtim sa iyong pinalalagyan. Sige. At kung gusto mong tanggapin si Jesus, sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking pong mga nagawang pagkakasala mula na ako'y magkamulat sa pagkaalam sa mabuti at masama hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay upang ang aking mga pagkakasala ay mabayaran at magkaroon ako ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At ayahan po ninyo na ang buhay ko pong ito ay aking pong ialay, Panginoon, ang lubusan sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ikaw, kaibigan, na nanalangin ka ng gano'n, ay huwag kang manghinaya. No? Ang buhay mo ay talaga mo sa Panginoon, basahin mo ang kanyang mga salita, makilala mo ng higit ang ating Panginoong Yesus sa iyong buhay. Para mapangalagaan mo rin yung iyong tinanggap, no, sa sandali pong ito. Tayo po na yung manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga mensaheng ito na iyong pong sinilid sa aming mga puso, Panginoon at buhay sa umaga pong ito. Nawa ay nabuksan ang aming kamalayan patungkol sa mga bagay na temporal at tumuroon sa mga eternal na bagay, Panginoon. Ganda po ninyo lagi ang aming mga puso sa bawat araw ng aming buhay, sa ukol sa aming mga pinahalagahan, sa aming mga pinag-iinteresan, sa lahat ng aming mga layunin, Panginoon, ay tuloy nawa na ito na mayon sa iyo pong layunin sa aming pong buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At kami sa iyong mga pagtutuwid, sa iyong mga ginagawa patuloy sa aming buhay, Panginoon, sa iyong pag-aakay sa amin tungo sa mas malalim namin pagkakilala po sa iyo. Ang iyong mga salita ay lalo po namin asamin, laging basahin, dilidiliin, at lagi po namin higit sa lahat, sundin ang mga ito, Panginoon. Lord, wala kaming hangat, hindi ang iyong papuri, karangalan, Panginoon, na sa aming buhay, Panginoon, patuloy kang maghari sa aming mga buhay, at patuloy ang iyong layunin, ang siyang maganap lahat po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ingatan po niyo kami, Panginoon, sa the rest ng aming fellowship na ito, Panginoon. At muli, Panginoon, ay binabalik po namin sa iyo ang kapurihan, kalwalatian, karangalan sa matamis na pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen. Amen. Ano po yung pagkain po? Sige, panalangin. Panginoon, maraming po salamat sa aming pagsasalo-salo sa iyong mga salita. At kayo din, sa oras na ito, basbasan po ninyo ang aming pagkain na ihanda, Panginoon. O Diyos, pagpalain po rin nyo ang mga naghandaan dito sa amin. Na-enjoy namin ang the rest ng aming pong fellowship na ito, Panginoon, sa iyong pangunguna sa amin. At muli, ang aming pong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Thank you po. Ayan. Siyempre,